Hey, hey, hey! This is The Diva That You Love. Alwin Ignacio, kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At napaka-importante po ng linggong ito. Kasi birthday eve ng aking kumaring ultra maldita, Alex Brosas! Birthday niya po bukas. So, alam niyo na, dapat gawin dahil birthday, ang mga cake, nice. Ang mga gift, padala lang po sa Tribune Office, ha? Oh my God! Huwag kayong mahiya. Padala niyo, ito natin ang pagpapahal sa aking kumaring ultra maldita. At dahil nga birthday ni kumari bukas, ang aming easy chikahan, Q&A. Diyos ko, miss you ito. My God! Q&A! Talagang celebrity si kumari. Hindi ako na-inform. Siya ang pagtatanungin ko ng mga bagay na kahindik-hindik. Things you are afraid to ask Alex Brosas. Ako ang magtatanong. Charot. Alex has been a dear, dear friend. Kaya hindi ko po siya pwedeng ilaglag. Lalo na't birthday niya, di ba? So, ang tanong muna, Mare, bago tayo masabula sa Q&A, nung umalis ka sa Philippine PUP, sa Polytechnic University of the Philippines, bakit sa mundo ka ng showbiz na pasok? Actually, yung first OJT ko was, ang tawag dito, sa Quezon City Hall. Okay. Ngayon, di ba, body-body, kasama ko si Faye Ferrer, nakaaway niya yung si Edinel Carvalho. Okay. Sino si Edinel? Reporter din doon. Okay. Tapos ngayon, parang na yata siya, ewan ko kung parang herbalist na yata. Okay. Nakaaway niya kasi, dalawa kami na-add dun sa food. Na libre naman pala. Okay. Ngayon, naubusan siya. Yung Edinel. Yung Edinel. So nagtatara, pamalaking si Faye. Tapos sabi niya, ang editor namin noon was Rodney Haleco of Evening Star. Okay. Ngayon, pag report namin sa Evening Star, pinapunta kami, the next day, si Nick Ferrer, yung trainer namin, pinapunta naman kami sa Camp Kramen, Camp Aguinaldo. Okay. That is where we met Jessica Soho, na presidente ng press corps ng Defense. Okay. Si Defense Secretary Defense Secretary pa noon si Ramos, Fidel Ramos. Ang nag-introduce sa amin kay Madam Jessica. Si Jessica pa siya, di ba siya madam? Was Feza Mora of Inquirer. Okay. Tapos, nung natapos na yon, ang tawag dito, pumunta si Miss Rustica Carpio, yung dean namin, for the second sem. Sabi niya, is there anybody among here na kung gustong magsulat, pero showbiz? Ay, pagkarinig ko showbiz, may raise my hand talaga kaagad, di ba? Walang patumpik-tumpik. So, pinapunta niya kami sa office niya, she made a recommendation, so nalaman ko, Bibsy Carvalho, di ba? So, dalawa kami, si Darwin Ascanio, tapos ako. Ngayon, di sabay kami nagpunta doon. Tapos, naloka ako. Si Darwin Ascanio natanggap. Kay Bibsy? Oo, hindi ako. Only because pala, later I learned, only because may landline siya. Pero by vicinity, mas malapit ako because I live in Vito Cruz. Sa lang yan, Pedro Hill lang yung office ni Bibsy Dati. Katapat na it's across the school for female PWU. Hindi. Sa St. Paul, ganon. Tapos I vividly remember yung PA ni Bibsy with her calling card pumunta sa bahay October 19, 1989. Pinagre-report ako.
Okay. Yun, that's the start. That's our start. So, ano yung unang-unang dyaryo na nakapagsulat ka na may byline ka? Bongga. Bongga. Ang editor mo noon ay si? Naku, I forgot. Hindi. Si Sa Bongga. Si Armand. Pero I was referred to by si Danny Vivas. Pero si Armand Reyes sa Bongga. Hindi ko nga alam kung si Arman na o si Danny na noon eh. Okay. So, nung Or si Lito. of course, you already, kumaga, marami ka na rin ng mga Hindi, ang ganda ng experience ko kay Bibsy. Mamaya muna kay Bibsy. Dito muna tayo. Sa pagiging reporter, ano ba dapat meron ng isang entertainment reporter? Una, para makapag-build ka ng credibility. Pangalawa, para makakuha ka ng scoop. Kasi alam ng lahat, isa ka sa mga major scoopera ka showbiz. Yun muna, credibility. Paano ba nabibuild ng reporter ang kanyang credibility? Only when you tell a story na later on napuprove mo. Okay. That builds credibility and character. Di ba? Tawag dito, ako kasi, I don't introduce myself. Okay. Very tawag dito, magkakagulo na kanya, bahala kayo. Hindi nyo ako, akala nyo, lang ako, palengkera lang, or lang, di ba, PA lang, or parlorista lang. Hindi ako Hindi ka nakikigulo. Hindi ako nakikiusi. Hindi ako, ang tawag dito, I do not introduce nga, ayoko nga nakikilala ko. Okay. Noon, yan. Yeah, So, but how do you manage to get scoops? I have sources. Okay. Yun ang natutunan ko sa professor ko. I've forgotten my professor, pero best friend siya ni Carlo Caparas. Tapos tawag doon ko natutunan na when you are already in the industry na kay police reporting yan, kay Senate yan, kay yan, you have to build sources. Build sources, build a network. Ganon. Okay. So next question is, sa mga scoops na pumutok because of you, ano yung mga unforgettable, Alex? Na talagang parang feeling mo, nagulantang ang showbiz sa scoop mong yun. Si Aramina, anak ni Chuck Mata. Okay, second. Chris Aquino, jowa si Joey Marquez. And third? Sino pa ba? Iniwalayan si Alma Concepcion, humiwalay dun sa jowa niya dati. Okay. So prior to all these scoops, for the longest time, you worked for the seasoned manager and entertainment journalist as well, Bibsy Carballo. Yeah. Ano muna yung magagandang natutunan mo sa kanya? Ay, nag-i-edit ng manuscript ko over the phone. Okay, that's number Doon ako one. nabaliw. Ay, ang taray. Number two, what else? You have to be resourceful. Okay. Kunwari, humanap ka ng doon na paggalitan na si Darwin, humanap siya ng sasakyan to be rented. Ngayon, nung tanghali, kausap niya parang 3,000 lang. Nung balikan niya nung hapon, 4,000 na. So parang ano yun? Chuchu. Okay. So kailangan resourceful ka, kailangan marami kang matatawagan or alam naman si Bibsy, tipidar, di ba? So kailangan matipid. Number three, biggest lesson from Bibsy? Kay Bibsy ako naging patient. Yes. I was never patient before. I am very emotional. Pero kay Bibsy, kinain ko yung pride ko. Di ba? At saka, kay Bibsy ko kasi si Bibsy, sa lahat ng pinagsulatan ko, she never recommended me. Kusang palo lang ako lahat. So, nasa shock na lang siya, ay, nagsusulat ka na pala sa ganito. Di ba? Yung ganon. Kumbaga, hindi niya klinip ang wings mo, pero wala rin siyang pushing for you. Yeah, wala. Okay. So, ano naman yung mga kahindik-hindik na mga memory mo? Kahit isa lang. Kaya, nung you were still like a PR staff and a production assistant under Bibsy's wing. I remember two. Yung first PA ko si Munsur. Pinabili niya ako ng pagkain sa kasi Victoria. Pinabili niya ako ng pagkain sa isang fast food chain. Nag-jeep ako. Ngayon pag baba ko, natapilok ako, natapon yung mga chicken, natapon yung yung mga drinks. Ano ka pinagpupulot ko, no? Kasi I have to make him see na na disgrasya nga, gano'n. Akala ko kakaratayan ako, di ba? Taekwondo yun. Ano reaction mo on? Let's buy again.
Sabi niya ganun. This time, ano na lang tayo, delivery. Delivery. Yun. Okay. Tapos, my first interview na talagang Tumatak sa'yo. pasok, labas, pasok ako doon sa taping ng Elias. Pinagbibidahan ni Christopher De Leon. Oh. He was my first interview. First showbiz act. Drama king agad. Oo. De Leon. Diba? Ganun talaga ang How was that impact. experience? Nakaka-nervyos, Eh, si Carmi Martin, papasok na ako doon sa kwarto. Sabi, hey, sabi niya gano'n, hi, good afternoon. Sabi ko naman sa kanya, sino pang gusto niyong makausap? I'm from the BBC's office. Sabi ko, assignment ko si Christopher. Alika, inassure niya ako ni Carmi Martin. Ayun. Nervyos ako dahil. Sa mga batang nag-aaral ng journalism, nag-aaral ng mass communications, at nangangarap na makapasok sa showbiz industry as an entertainment writer, anong gusto mong sabihin sa kanila? Dapat alam mo, kasi ang journalism, prone to libel. Dapat alam mo how to defend your article. Ang lagi kong sinasabi, kasi marami akong matatapang na story before, pero never ako na-demanda. Oo, so totoo lang ha. Palak-palak tayo dyan. Diba? Sa dami-dami ng mga naisulat na kahindik-hindik. Walang nag-attempt, di ba? Walang nag-attempt na i-demanda siya ng libelo. Paano mga nakatakasan yung mga yon, Mars? Kasi detach ako sa mga artista. Okay. I don't even have their numbers in my cellphone. Di ba? Ngayon, ang lagi kong katwiran, how will I malign somebody I do not know? Hello? Wala kang personal diba? relationship. Wala akong personal relationship. Wala tayong grudge. Diba? Wala tayong pinag-awayan. So, I will malign you? Hello? My God. That is my mantra. Yun ang sinusunod ko. Okay. Makinig kayo dyan, ha? Napakagandang lesson yan from Kumaring Ultra Maldita. And finally, birthday wish, Mars. Birthday mo bukas. Kasi good health lang. Kasi yung isang wish ko na na-grant na ni Lord. Yes. Good health lang. And on that note, palakpakan na may kasamang sigawan para sa ating birthday columnist, si Alex Brosas. You can read him at Daily Tribune Monday, Wednesday, and Friday sa kanyang Uncut column. At meron siya rin siyang Tuesday, Thursday, Saturday, Uncut Pitak sa Diario Tirada. Ito po si Arwen Ignacio, the Diva that you love. Kasama ko ang birthday boy, si Alex Brosas. Ito po on The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.